Natakot ka ba, iho? Mamaya manood ka sa magaganap. Bakit parang takot na takot ka? Wika nito sa kanya habang naglalakad. Abisuhan mo ang mga tauhan mong huwag magbabantay ngayong gabi. Mukhang mapapalaban tayo sa bisita mo, Nole. Wika nito sa kanya. Pinili nilang tumungo sa labas ng manukan upang hanapin ang presensyang bumalot sa paligid. Nang mapadpad na nga sila sa bandang sapa di kalayuan sa manukan nitong sinuli, bahagya naman silang tumigil sa paglalakad nang makarinig sila ng tunog ng tambule. Nakakapangilabot ang tunog na yon dahil mahalintulad mo sa mga trompeta ng digmaan. Manong, ano yung tumutunog? Wikang pagtataka niya sa ermitanyo. Nang marinig ito ng matanda, ang sabi nito sa kanya ay huwag na lang daw niya papansinin ang naririnig niya sa paligid. Habang pinakiramdaman niya ang buong paligid, hindi naman niya maiwasang magtanong sa matanda. Manong, bakit palagi na lang tayong nakaengkwentro ng ganitong nilalang? Tanong niya kay Manong Duming. Nang marinig nito ang kanyang katanungan, humithit na muna ito ng tabako bago nakasagot. Ikaw sa tingin mo, kailan nagsimulang sundan ka ng mga itim na elemento? Sagot nito sa kanya, kaya't nagulat naman siya sa mga isinagot nito sa kanya. Kaya't napasabi siya ng, anong ibig sabihin mo, Manong? Sagot niya pabalik dito. Hindi mo ba napapansin sa iyong sarili? Nung mapasa kamay mo ang mutya na yan, palagi ka nalang ginagambala ng mga nilalang. Ang hawak mo na mutya ay nakasaad sa humawak dito ay maging isang mamamatay ng mga nilalang na panig sa kaliwa. Sapagkat kahit nagdadala ito ng hindi masukat na swerte sa iyong buhay, may dala-dala itong sumpa na hanggat dala-dala mo ito ay susundan ka ng mga nilalang sa kaliwa. At para maalis ang malas na dala nito, kailangan mong lumaban sa mga demonyong iyong makakasagupa. Wika nito sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, halos hindi naman siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Kaya't habang naglalakad sila, bigla naman silang napahinto nang makarinig sila ng tunog ng isang nilalang na para bang tunog ng isang mabangis na hayop na kumakain. Paghawi ni Noli sa makapal na damuhan, doon niya nakita ang tatlong nilalang habang may nilalantakang hayop. Ano yan? Tanong niya dito. Aba, may kasama din palang mga aswang tong mga demonyong to. Hindi mo ba nakita na yan yung ilan mong tandang na nilalantaka ng mga demonyo? Wika sa kanya ni Manong Duming. Walang hiya kayo. Hoy, tigil niyo yan. Pati ba naman mga alaga ko pinatos niyo pa? Wika ni Noli sa mga nilalang habang nanggagalaiti sa galit. Manong, anong gagawin natin dito? Wika niya kay Manong Duming. Habang ang matanda naman, nananabako pa rin ito. Gawin mo ang nararapat sa mga lapastangan na yan. Sagot naman sa kanya ni Ermitanyo. Dahil sa kanilang ingay na nilikha, nakita nga silang dalawa ng tatlong aswang habang nakatingin sa kanila. Ang akala ni Noli ay tatlo lang yon. Subalit nang umalulong ang mga ito, nakita nila ang tatlo nitong sigbin na biglang pumunta sa harapan ng mga aswang. Nang makita ito ni Noli, halos hindi na siya makapagtimpi sa mga nilalang dahil halos siyam na tandang ang dinukot ng mga ito at kinakain sa malayong parte. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa mga alaga ko. Wika dito ni Noli habang nag-usal sa kanyang kamao upang sugurin ang mga ito. Bago pa siya tuluyang sumuko, nagwika sa kanya si Manong Duming sa kanyang likuran. Now, Iho, mag-iingat ka.
Batid kong hindi yan dumayo dito kung wala yang kinakapitang mas malakas. Wika nito sa kanya dahil nagpa siya sinuling susugurin niya itong mag-isa. Habang nananakbo siyang sumugod sa 3 aswang, kaagad nagsipulasan ang mga aswang na yon, habang ang 3 sigbin ay piniling salubungin siya. Habang sinalubong siya ng isang sigbin, tinarget niya ang bibig nito upang kalasin ang napakalapad nitong mga panga. Habang nagbubuno sila ng sigbin, ang 2 namang sigbin ay wala namang haba sa pagpangal sa kanyang hita. Subalit animoy mga bakal ang kanyang katawan na napaliguan ng langis dahil sa bawat pangas ng mga sigbin sa kanyang hita, dumulas lang ito at hindi tinatablan. Habang ang 3 aswang, nakatitig lang ito sa kanya habang humahalakhak sa kakatawa. Nang makalas niya ang panga ng isang sigbin, napaalulong naman ito dahil sa kanyang ginawa. Gulat na gulat noon ang isang aswang dahil ang sigbin na kinalasan niya ng panga ay kasing laki ito ng batang kalabaw. Habang nakatitig sinuli sa 3 aswang, ibinalibag niya ang isang sigbin habang nanggigigil sa mga ito. Nang mapagtanto niyang hindi pa rin tumigil ang 2 sigbin sa kakakagat sa kanya, kaagad siyang nag-uusal upang tawagin ang sandata ni Arkanghel. Nang hawak-hawak na niya ang kampilan, kaagad din naman niyang tinapyas ang mga ulo ng mga sigbin na yon. Habang nakatayo siya, nagwiwika siya ng, Kayo na ang susunod ko. Humanda kayo mga demonyo. wika niya ditong nanginginig ang bibig dahil sa galit niya dito. Dahil sa paglitaw ng kampilan, napatigil sa pagtawa ang 3 aswang. Dahil hindi biro ang sandatang tinawag niya, dahil kapag makalapat ito sa balat ng mga nilalang na panig sa kaliwa, magmistulak ang karning hiniwa ng nagbabagang itak dahil sa nagliliyab ito. Dahil nakalimutan niyang tawagin ang spiritual na balote, maging siya nakaramdam ng init sa hawak niyang kampilan. Pagtawag niya sa balote, kaagad siyang tumakbo papasugod sa 3 nilalang. Subalit bigla siyang natigilan nang may mga buhok na sobrang haba ang biglang pumasok sa kanyang mga ilong at maging sa bibig. Hindi niya mawali kung saan yun ang gagaling, kaya't nabitawan niya ang sandatang hawak niya dahil naging abala siya sa paghugot ng mga buhok na pilit pumasok sa kanyang mga ilong at bibig. Habang nagsisisigaw siya, nakita niya ang 3 sungaw na nakangising nasa likod ng 3 aswang. Kahit nahirapan siya, pilit niyang itinaas ang bakod sa katawan at nung makapag-usal na siya, biglang nagsikalasan ang mga buhok na hindi niya mawari kung saan yun ang galing. Habang nakaupo siyang hingal na hingal, nakita naman niya ang 3 sungaw. Nakakaiba ang mga itsura. Kala ko bihasa ka na sa pakipagdigma. Bagito ka pa pala. Wika ng isang sungaw. Nabatid niyang mataas na uri ito kumpara sa mga sungaw na kanyang napaslang noong nagdaang mga linggo. Si Manong Duming noon, pinili ng tumayo dahil sa paglitaw ng 3 sungaw na nagtatago sa mga talahib kanina. Yan ang napala mo, iho, dahil sa hindi pag-isip ng tama. Alam mo namang hindi yan nag-iisa. Hindi mo itinaas ng husto ang bakod sa katawan. Tumayo ka dyan. Kayang-kaya mo yan. Wika ni Manong Duming. Kaya't bigla siyang tumayo at muling tinawag ang kampilang kanyang sandata. Si Manong Duming noon, nakatayo lang ito at nananatiling nagmamasid dahil maaring nasa paligid lang ang huklubang matanda at nagmamasid lang sa kanilang 2. Piniling umusad ni Nuli sa medyo patag na lugar dahil lugi siya kapag sa damuhan. Dahil humalo sa dilim ng gabi ang mga kulay ng mga aswang dahil sa itim ng mga katawan nito. Pagtingin niya sa 3 aswang at 3 ding sungaw, nakita niyang kumplito ang bilang nito. Subalit naramdaman niyang mayroong tumakbo sa kanyang likuran na papasugod. Hinayaan lang niya ito at nung malapit na ito sa kanya, buong lakas naman yung hinataw niya doon sa kanyang bitbit na kampilan.
Pagtingin niya sa kanyang nataga, doon niya nakita ang isang aswang. Nahati na ang dibdib nito at unti-unting nasunog. Dahil sa kanyang ginawa, hindi naman maipinta ang galit ng natirang aswang. At doon nagulat itong sinuli nang biglang nagbabago ang anyo ng isang aswang dahil nagiging isang matandang babae ito at may talukbong sa ulo. Napakahaba din ang buhok nito at doon niya napagtanto na isa yung bruhang mangkukulam. Kaya pala nagawang mabasag ng nilalang na yon ang una niyang puder at nagawang maipasok ang mga buhok nito sa kanyang ilong at bibig. Kung nagkataong walang gumabay sa kanya ng mga usal na biglang lilitaw, malamang napatay na siya nito. Subalit alam ni Manong Duming na magawang makontra niyo ni Noli, kaya't hindi na muna ito nakikialam. Subalit nung akmang maglalaho na ang bruha para umatake, bigla namang natigilan ang tatlong sungaw nang biglang nalaglag ang bruha sa pagkakalipad nang batuhin ito ng ermitanyo ng buhay na tigalpo. Nang malaglag yon, tumawa lang naman si Manong Duming habang nagwiwika ng Nakakaaliw kayong panoorin. Ngayon oras nang makikisawsaw ako sa laban. Humanda kayo. wika nito. Nang tumayo na ang ermitanyo, saka pa lamang kumilos din ang tatlong sungaw, ang nagsisilbing bantay sa mga aswang na yon. Subalit nang tutulong na sana si Manong Duming, nagwika ang isang sungaw ng, "Hoy tanda, huwag ka nang makikialam. Sa disipulo mo lang naman kami may galit dahil sobra-sobra na ang pamahiya niyan sa amin sa Tigbakay. Kaya kapag makikialam ka, mapipilitan akong tawagin si Maestrong Tiryo na gumabay sa amin." Hindi mo magustuhan tanda ang gagawin nun kapag makikialam ka. Wika nito. Ang sabi naman ng ermitanyo, Sino ang tinatakot mo? Kahit tawagin mo pa ang lahat ng maestro mo, hindi ako natatakot sapagkat kasama namin ang presensya ng aming Panginoon. Hindi niya pahihintulutan na gapiin kami ng mga sugo niya para lang sa kagaya nyo. Hindi nyo ba alam na dati kayong alagad ng aming Panginoon? Subalit dahil sa mga pinuno niyong piniling tumalikod sa Kanya, ngayon nagiging kampo na kayo ni Santanas. Kaya't kahit magkumpulan pa kayo ng lahi nyo, hindi nyo kami basta-bastang magagapi. Wika ni Manong Duming sa mataas na busis nito. Nang marinig ng tatlong sungaw ang pangalan ng Panginoon na binanggit ni Manong Duming, tila ba natahimik ito at walang imik sa kinatayuan. Dahil sa isang aswang na pilit umatake kay Noli, napilitang sunggaban nitong sinuli ang aswang na kumatay sa kanyang mga manok. Pagtama ng kanyang sandata sa aswang, kaagad yung naagnas nang siyang ikinagalit ng sungaw. Hinarap sinuli ng isang sungaw habang ang dalawa naman piniling sumugod sa ermitanyo. Kaya't habang walang habas na pinaghataw ni Noli ang sungaw, mas lalong uminit ang kanyang ulo dahil sa liksi ng nilalang na yon at patuloy na inilagan ang kanyang atake. Yan ba ang natutunan mo sa maestro mo? Ito, tanggapin mo. Wika ng sungaw habang tinadyakan siya sa dibdib. Kaya't napapaatras siya dahil sa ginawa ng sungaw na yon. Dahil hindi naman niya kayang sabayan ang kilos nito, minabuting pinalaho na lang niya ang kanyang sandata at nagpa siyang ihipan ang kanyang kamao upang labanan sa pisikalang lakas ang sungaw na yon. Habang sa kabilang dako naman, si Manong Duming patuloy sa pakipaglaro sa mga sungaw. Ang ipinagtataka noon ni Noli, bakit walang mga sandatang dala ang mga ito? Habang walang habas na pinagsusuntok ang ermitanyo sa kalaban, animoy umuusok lang ang katawan nito sa bawat tama ng kuko at kamao ng sungaw. Panay ang pagsasalag ng ermitanyo sa bawat atake ng kalaban, gamit-gamit ang tungkod nitong puno ng mga sumpa at nakakasunog na enerhiya. Magamat kayang durugin yon ng ermitanyo ang dalawang sungaw,
gamit lamang ang espiritual, mas pinili nitong magipaglaro habang sinuli naman. Patuloy na nakipagbuno sa isang sungaw na kanyang kaharap. Hindi niya noon naisip na maaring may nalalaman ding espiritual ang kalaban, kaya't nagulat na lang siya noon nang biglang lumitaw ang kaharap niya doon sa kanyang likuran at hinataw siya nito gamit-gamit ang tanikalang itinago lang nito. Nang nakapulupot na ito sa kanyang liig, panay naman ang pagpupumiglas niya habang hinihila siya nito papalayo sa kinaroroonan ni Manong Duming. Habang kinakaladkad siya nito, may pumasok naman sa kanyang isipan na mga usal na bagong-bago sa kanyang sarili. Magamat hindi niya alam kung para saan ito, dali-dali naman niya itong inusal at kasabay nito ang pagtigil sa paglalakad ng sungaw na para bang naninigas ang mga paa nito. Pinahirapan mo pa ako ah. Ito, lasapin mo ang ganti ko sa'yo. Wika ni Noli habang kinakalas ang tanikalang nakapulupot sa kanyang liig na kasing talas ng kadina ng tsinsyo na may mga likido din itong kulay berde. Habang nanigas ang katawan ng sungaw, panay naman ang paggalaw ng mga mata nito at pagtawag niya sa kanyang sandatang nagliliyab, kaagad niyang hinataw ang liig ng kalaban kaya't kaagad itong nalusaw. Pagtingin niyang wala na ang kanyang kaharap, napasandal naman siya sa malaking bato habang nakaupo at hingal na hingal. Makalipas ang ilang minuto, bigla naman siyang natigilan nang maramdaman niyang nag-iiba ang timpla ng hangin na para bang may halo itong buhangin at mga katikating nanggagaling sa katawan ng kawayan. Pagbalik niya sa kinaroroonan ni Ermitanyo, laking gulat na lang niya nang makita niyang nagbubuno ang Ermitanyo at ang huklubang matanda. May kasama itong malalaking sigbin at bulagta na ang dalawang sungaw habang animoy sinusunog ang mga katawan nito. Nag-alala din siya sa kalagayan ng matanda dahil nakita niyang duguan ito sa bandang tagiliran ng Ermitanyo. Kaya't upang makatulong siya sa labanan, pinili niyang tawagin ang kampilan ni Arkanghel upang kaharapin ang mga sigbin na patuloy na nagtulong-tulong sa matanda. Pagtungtong niya sa malaking bato, kaagad naman siyang pumito kaya lahat ng atensyon ng mga sigbin nakatingin sa kanya. Subalit bago pa man siya tumalon sa bato para umatake, laking gulat niya nang merong lumitaw na 3 nilalang na sobrang bagsik ang pangangatawan. Sa paglalarawan niya ng mga itsura ng mga ito, nakatayo ito na parang tao, subalit may ulo na animoy sa lubo at merong bibig na abot tinga at may katawang bato-bato na puro balahibo. Ang ipinagtaka niya dito, bakit ang mga sigbin ang inatake ng mga ito na para bang tumulong pa sa kanilang dalawa ni Ermitanyong Duming. Sa pagpatuloy sa pakipagpatayan ng 3 nilalang sa mga sigbin, doon niya namukhaan ang isa nito at yun yung gabo ng pinakawala ni Manong Duming. Ngumisi ito sa kanya at walang habas na pinagpapatay ang ilang sigbin na nahuli nito. Napangisi noon si Noli dahil hindi niya akalaing may kakampi sila na panig din sa kaliwa. Habang pinagmasdan niya ang ginagawa ng 3 nilalang, doon niya napagtantong puro itong gabunan. Alam niyang kapwa gabunan ito dahil halos magkapariha ang wangis nito. Pagtitig niya sa kinaroroonan ni Manong Duming, nakita niya yung kaharap pa rin ang hukluban. Habang nagduelo ang dalawa, maraming sigbing ding nakikialam dito. Sa bawat sigbing makikialam sa labanan ng Ermitanyo at ng hukluban, agaran itong hinataw ng Ermitanyo gamit ang tungkod nitong ginawang pansalag sa kalaban nitong hukluban. Kapag tatamaan ang sigbin sa tungkod na yon, kaagad yung naabo nang siyang ikinamangha nitong sinuli. Kaagad siyang tumalon sa bato upang tumulong sa mga gabo ng patuloy na nakipagdigma sa mga sigbing na iwan din. Kaagad niyang itinaas ang bakod at puder habang hawak ang kampilang nagliliyab. Nang makita siya ng ilang sigbin, kaagad din naman siyang hinarap ng mga ito para atakihin siya. Subalit kahit anong gagawin ito sa kanya, hindi ito makalapit dahil kaagad niya itong hinataw.
Nang maramdaman ng mga gabunan na pumagitna sinuli sa mga sigbin, napilitan itong umatras sa takot na baka madamay sila sa antingirong nagwawala. Labis ang takot nila dito dahil sa espiritual na kampilang nagliliyab na hawak nito. Umatras ang mga gabunan dahil kapag natamaan sila ng sandata na yon, malamang kahit maliit lamang na sugat ang kanilang tatamuin dito, magdudulot ito sa kanilang kamatayan dahil may dugo sila sa kaliwa. Nang halos maubos na ninuli ang mga sigbin, ang 3 gabunan naman nanatiling nakamasid lang sa dilim habang nakatitig sa labanan ng ermitanyo at ng hukluban. Maya-maya pa, napilitan ng umalis ang mga ito dahil na rin sa enerhiyang bumalot sa paligid nila. Habang nagbubuno pa rin ang dalawa, napag-isipan niya noong salisihan ang hukluban upang paslangin para hindi na mahirapan pa ang ermitanyo. Habang nag-iisip siya kung saan siya dadaan para atake, nag-usal na siya sa kanyang sarili dahil sa kanyang binabalak na pagsunggab sa hukluban. Habang nananakbo siya para sunggaban ang kaharap ng ermitanyo, nagwika sa kanya si Manong Duming na huwag niyang subukang sumali sa labanan dahil hindi niya kabisado ang abilidad ng hukluban na yon. Subalit sa kabila ng sinasabi ng ermitanyo, hindi pa rin siya nakinig. At nang akmang hatawin na sana niya ang huklubang nakatalikod, laking gulat na lang niya nang sipain siya nitong hindi nakatingin sa kanya. Hindi normal ang lakas ng hukluban na yon dahil napatilapon siya at bumangga sa puno ng akasya. Halos noon kumawala ang ulirat niya sa katawan dahil sa lakas ng enerhiyang tumama sa kanya. Habang pilit siyang tumayo, naramdaman niyang tumulo ang dugo na galing sa mga ilong niya. Hindi niya noon lubos akalain na ganon kalakas ang nakaharap ng ermitanyo. Kung wala siyang bakod noon, malamang yung oras na yon patay na siya. Maya-maya pa, nakita niyang nakaluhod na lang ang hukluban habang sunog na ang buong katawan nito. Habang sa harap nito, nandun nakatayo si Manong Duming. Maya-maya pa, ginilitan na ito ng liig ng ermitanyo upang matapos na ang laban ng gabing yon. Nang mamatay na ang huklubang katunggalin nito, bigla namang kumulog at bumuhos ang napakalakas na ulan. Habang nakasandal sa malaking bato itong sinuli, nakita siya ng ermitanyong duguan ang kanyang bibig. Dali-daling tumakbo ang ermitanyo papunta sa kanyang kinaroroonan habang nagwika ng, "Iho, okay ka lang ba? Sabi ko naman sa'yo na huwag kang lumapit sa kaharap ko. Ayan tuloy, napapahama ka." Wika nito sa kanya habang inakay siya nito para bumalik sa lugar nila. Habang inakay siya ng matanda, nagwika naman siya dito ng, "Manong, yung mga bangkay ng mga nilalang, iwan lang ba natin nakabulagta?" Wika niya dito. Nang marinig ito ng matanda, napasagot lang naman ito sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, iho, dahil maagnas din ang katawan ng mga nilalang na yon kapag sisikat na ang araw kinabukasan." Sagot nito sa kanya. Habang inakay siya ng matanda, para sila noong mga basang sisiw dahil sa lakas talaga ng ulan. Isang oras pa ang makalipas, nakarating na nga silang dalawa sa bakod ng mga manok nitong sinuli. Nasa 3:00 na yon ng madaling araw, kaya't naghalo ang antok at pagod ang kanilang nararamdaman sa katawan. Nang makapagbihis na silang dalawa, hindi na noon magawang humiga nitong sinuli doon sa banig dahil halos hindi na niya maikilos ang buong katawan niya dahil sa bugbog na inabot niya sa laban. Habang nakatitig siya sa bubong ng kubo, nakapagsalita pa siya ng, "Mano, ganito ba talaga ang buhay ng isang antingero?" Wika niya dito. Ang ermitanyo naman, nasa buka ito ng kubo habang gumagawa ng tabako. "Masasanay ka rin, iho, katagalan. Kaya tiis-tiis lang. Yung pinagdaanan mo ngayon, walang-wala yan nung kasalukuyan pa kong sinasanay ng maestro ko. Dahil ang una kong pagsasanay
Purong gabunan ang ipinapatay noon sa akin. Nakakalungkot nga lang, binawian siya ng buhay na hindi ko man lang siya nakausap. Wika ni Manong Duming. Nang masabi yon ng ermitanyo, nagtataka naman ito dahil hindi na sumagot pa itong sinuli. Maya-maya pa, narinig niyang humilik na itong sinuli dahil tulog na pala. Anak ng tipaklong oh, tingnan mo nga naman. Nagsasalita akong mag-isa dito. Hay naku Nole. Makatulog na nga lang. Wika nito. Kinabukasan, bigla naman siyang nagising nang makarinig siya ng ingay sa labas ng kubo. Si Manong Duming yun at ang tauhan niyang si Nardo. Narinig pa niya ang usapan ng mga ito patungkol sa mga manok niya na nawala. Alam ni Nuli na mag-alala din ang mga tauhan niya dahil nakulangan ang mga tandang niya sa bakod. Kaya't ang ginawa niya noon, umusad siya ng umusad sa sahig habang nakaupo papunta sa pinto ng kubo. Ginawa niya yon para makatapak man lang sa lupa. Kung natatandaan nyo, kapag nagawa niyang mailapat sa lupa ang mga paa niya, kusang nawawala ang sakit sa katawan. Pagtingin sa kanya ni Manong Duming, napatawa naman ito dahil para siyang ahas na gumapang sa sahig. Habang nakatitig ito sa kanya, nagwika naman ito ng, Ano Eho? Naririnig mo ba ang sinasabi ko sa'yo kagabi? Nakangising wika nito sa kanya. Sinsya na Manong, di ko na namalaya nakatulog na pala ako eh. Wika naman niya dito habang unti-unting umusad sa papag ng kubo. Nang makaapak na siya sa lupa, lahat ng nararamdaman niya sa katawan ay biglang naglalaho. Habang nag-usap sila ni Manong Duming doon sa ilalim ng mangga, bigla namang nasipat nitong sinuli ang kanyang ama na may kinakamadang mga kahoy. May kasakasama itong tatlong lalaki na alam niyang alalay ito ng kanyang ama. Dahil sa kanyang pagtataka, nagpaalam siya ni Manong Duming na lapitan na muna niya ang kanyang ama at naglalakad. Habang papalapit siya sa kanyang ama, nagwika siya dito ng, Tay, bakit ang dami naman yatang kahoy na inimbak nyo? Bakit? May parating ba na ulan na abutin ng 1 linggo? Wika niya dito. Nang marinig ito ng kanyang ama, napalingon naman ito sa kanya. Lakip na ang mga tauhan nito. Nababaliw ka naman Nole. Tispiras ng pista dito sa ating lugar bukas. Kaya't naghahanda kami ng panggato. Yan kasi, puro sabong lang ang inatupag mo. Kaya't pati pista ng lugar natin nakakalimutan mo. Wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Nuli, napatawa naman siya habang sumagot ng, Oo nga pala tay, sinsya na, nakalimutan lang eh. Matapos nun, bumalik na siya sa pwesto na ermitanyo habang nakipag-usap dito. Ang pinag-usapan nila noon tungkol sa nangyari nung gabi. Habang sila'y nag-uusap, maya-maya pa, biglang lumapit sa kanila ang 3 niyang tauhan. Kalapit na ito, nagwika ito ng, Busing, may dapat ho kayong malalaman. Nawawala ang siyamong tandang doon sa bandang dulo ng farm mo. Di namin alam dahil sabi mo wag mo na kami magbabantay ng gabing yon. Wika nito sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, nagtinginan lang naman sila noon ni Manong Duming. Maya-maya pa, nakahanap na rin siya ng dahilan na sasabihin sa mga tauhan niya para hindi na yun magtataka. Ayun ba? Huwag na kayong mag-alala doon. Dahil naka-reserve na yun sa mga namimili. At kagabi lang kinuha na yun eh. Wika niya dito. Dahil sa kanyang sinabi, napawika naman itong si Nardo ng, Ay, salamat. Ang akala tuloy namin, ninakawan tayo dito. Wika ng 3 niyang tauhan habang nagtatatawanan. Kaya't matapos nun, nagsibalikan na ang mga ito doon sa kanilang mga trabaho.
Hanggang sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, nasipat nilang may 2 tauhan ang pumasok sa gitnang farm nila. Nang makita ito ni Noli, kaagad naman niya yung namukhaan dahil si Guyo lang naman yon at ang pinsan nitong si Leroy. Magamat medyo malayo pa ito sa kanila, kaagad natanaw ni Manong Duming ang hawak nitong galon na may lamang tuba. Nang makalapit na ito sa kanilang dalawa, nagwika naman itong si Guyo ng, "Aba, handang-handa na si Manong Luisito doon sa paparating na pista sa atin." Wika nito sa kanila. Nang marinig ito ni Noli, ang sabi niya, "Oo par, di ko nga alam na dispiras na pala dito sa atin bukas. Ano, may laban ka ba bukas?" Wika ni Noli dito. Meron. Hindi pwedeng mawalan tayo ng panlaban dyan. Baryo natin to Ano ka ba? Siguro ikaw marami. Dahil di hamak na mas malapit ang sabungan dito. Dahil dito lang sa baba ng kawayan magaganap ang sabungan. Kahapon nakita nga naming may mga taong naglilinis dun Sagot nito sa kanya. Nang marinig ito ni Noli, nag-alangan siyang lumaban sa kanilang lugar dahil kadalasan kababaryo niya ang susugal doon. Nakonsensya naman siya sa kanyang sarili kung mismong kababaryo niya lalabanan niya doon. Habang si Manong Duming at Leroy nauna na yung tumagay habang nag-uusap. Tumagay na kayo, baka mamaya galon na lang ang maabutan nyo dito. Wika ni Manong Duming habang hawak-hawak ang tagayan niya na gawa sa kawayan. Hindi rin basta-basta ang tagayan nito dahil naglalaman yun ng halos 3 baso. Sabik na uminom ang matanda kahit 1 araw lang ang pagitan na hindi nakainom ito. Sige lang Manong, hanggang sa maubos mo yan. Marami sa bahay niyan nanananggot si tatay. Wika naman dito ni Guyo. Habang nag-usap silang 4, merong nabanggit si Guyo sa kanya. Ang sabi nito sa kanya ay, "Par, kahapon habang namimili kami sa bayan na pangsahog para sa pista, meron kaming nadadaan ng baryong may nagaganap na tari-tari. Kaya't napahinto kami nun para manood. Pero bigla kaming nagulat nung lapitan kami ng isang lalaking may kalakihan ang katawan. Sa palagay ko par, isa yung antingero. Dahil nakita kong may mga agimat ito sa liik. Ang sabi nito sa amin kilala ba raw namin ang taong nagngangalang Noli? Gusto ka raw niyang makaharap para subukan ang kakayahan mo. Mag-ingat ka par, 3 silang naghanap sa'yo na purong antingero." Wika nito sa kanya. Mas lalo pa siyang kinabahan nang dinagdagan pa ito ni Leroy. "Kilala ko yung isa doon pinsan. Si Tarok, yung siga sa bayan. Basag ulo yun Palibasa kasi may mga karga sa katawan." Wika pa ni Leroy. Matapos ng kanilang usapan para sa paghahanda sa magaganap na sabong, umuwi na ang dalawa dahil inabot na ito ng 8:00 ng kanyang kubo. Nang sila na lang dalawa ni Manong Duming doon sa kubo, napatanong naman siya dito ng, "Manong, sa tingin mo, totoo ang sinabi ni Guyo?" Tanong niya kay Manong Duming. Nasabi niya yon dahil unang-una niyang narinig yun sa kaibigan niyang si Guyo. Nang marinig ng matanda ang kanyang katanungan, doon nalaman ni Noli ang ibang kakayahan ng ermitanyo. Magamat wala itong ginagawang ritual, kaagad nahulaan ng ermitanyo ang tinatangang gamit ng sinasabi ni Guyo. Ang wika nito, Kung makaharap mo ang grupo na ito mag-iingat ka. Dahil ang dalawa nitong kasama ay may tinatangang kabal sa katawan. Ang pinakabantayan mo dito, ang isa nitong kasama na mas dihamak na mas malakas kumpara sa dalawa niyang kasama. Dahil nararamdaman ko ang mutya nitong tangan na galing din sa kagaya kong isang ermitanyo. Pero batid kong nilamon ng galit ang maestro nito dahil nakita ko ang itim na budhi nito sa katawan. Naturuan ng kasamaan ang kanyang estudyante.
Mag-ingat ka, iho, dahil may hawak itong mutya na may kakayahang bumasag sa kapwa mutya. Kumbaga, kaya nitong butasin ang kabal ng katawan mong tangan. Pero kapag gagamitin mo ng tama ang iyong utak, hindi ka basta-bastang magapi nito dahil bukod sa may kabal ka sa katawan, nagmamay-ari ka rin ng isang baluting pagmamay-ari ng arkanghel. Sige na, matulog na tayo dahil kinabukasan para may lakas tayo sa katawan. So mga ka-ermitanyo, pasensya na sa busis natin. Matapos marinig ni Noli ang mga sinabi ni Manong Duming, nakahiga na nga sila sa papag ng kubo. Subalit kahit anong pikit ng kanyang mga mata, hindi siya nakaramdam ng antok. Paulit-ulit kasing pumasok sa kanyang isipan ang patungkol sa 3 antingerong naghanap sa kanya. Dagdag isipin din niya ang patungkol sa kanyang agam-agam sa sarili. Dahil alam niyang sa pamamagitan lang ng sugal siya makakatulong sa kanyang kapwa. Iniisip din niya noon kung gagamitin niya ang mutyang hawak niya para makatulong sa kapwa, baka naman parusahan siya ng mga bathalang nagbabantay dito. Naisip din niya noon kung bakit pinadapuan siya ng ganong kakayahan, iisa siyang sugarol. Dahil sa kanyang iniisip, hindi niya alam ang dapat niyang gagawin. Dahan-dahan siyang tumayo sa papag ng kubo para lumabas ng kubo. Nang pagtayo na niya, akala niya tulog na si Manong Duming. Pero nagulat siya nang magsalita ito ng, Ikaw ang makapagdesisyon kung ano ang iniisip mo dahil hindi ka pinadapuan ng mutya na yan kung wala kang kabutihan sa loob. Kung iniisip mong masama ang paggamit sa tangan mo para makatulong sa kapwa, ay nagkakamali ka. Dahil nung isinilang ka pa sa mundong ito, nabasa na ng mga gabay mo ang kapalaran mo. Bagamat pangit isipin para sa iba na umunlad ka dahil sa ibinigay sa kanila sa iyo, pero isipin mo na lang na isa ka lang tao sa mundong ito na nabubuhay na humahawak ng salapi. Nasa sayo lang yon kung paano mo ito i-handle. Hindi ka naman mamamatay tao eh. Hindi ka ba nakatulog, iho? Basta ako magpahinga na. wika nito sa kanya habang nakaupo siya sa buka ng kubo. Habang nakatitig siya sa malayong dilim na parte ng kubo, napatitig naman siya sa malaking puno ng akasya. Nakita na naman niya ang punong yon na nababalutan ng alitaptap. Pagtingin niya doon, ramdam naman niya ang lamig ng simoy ng hangin doon sa paligid. Tila ba nakaramdam siya ng payapa sa kanyang isipan. At sa isang iglap lang, nakaramdam na siya ng antok kaya pinili na lang niyang humiga sa mismong pinto ng kubo. Habang mahimbing siyang natutulog, muling nagparamdam sa kanya ang kanyang gabay na diwata. Nakita niya ang diwatang gumagabay sa kanya habang sumasayaw ito ng mga nakakalumang sayawin. Kasakasama din ito ang isang usa na kulay asul. At nakaramdam din siya ng bulong sa paligid na boses ng isang babae na nagsasabi ng, "Gawin mo ang naisip mo." Wika nito. Kasabay ng wika nito ay ang pagmulat ng mga mata niya. Pagbangon niya ay umaga na pala. Nakita niya si Manong Duming sa labas na nanabako kausap ang ama niyang si Luisito. Kaagad siyang bumaba ng kubo at naghanda para maliligo na. Magamat ang mga magulang niya ay namuhay na ito sa Marangya, itong si Noli naman ang naiba. Dahil kahit nakapagpagawa na siya ng magandang tirahan, pinili pa rin niyang tumira sa kubo kasama ang matanda. Kapag naliligo din siya, pupunta pa siya ng batis kahit may sariling tubig na sila sa bahay nila. Ayon sa kanya, mas masarap maligo sa batis dahil bukod sa lamig ng tubig, marinig mo rin ang tinig ng mga ibon sa paligid. Tila ba kahit umunlad na ang buhay niya, nagpaiwan pa rin ang makalumang estilo niya. Kaya lahat ng mga barkada niya, hindi ito lumayo sa kanya. Dahil kung makipag-usap itong si Noli,
parang normal na mamamayan lang. Nang makauwi na siya sa kubo, nakita niya nandun na ang dalawa niyang kaibigan sa kanyang kubo. Kausap nito si Manong Duming at may dala itong 2 manok nang siyang ipinanlaban nila sa araw na yon. Nang nakalapit na siya dito, nagwika naman siya ng, "O par, ang aga, alis na ba tayo?" Tanong niya dito. Nang marinig ni Laguyo ang sinabi niya, napasagot lang naman ito ng, "Mamaya na par, wala pang mga tao sa baba eh. Bising-busy sa mga baboy nilang ihahanda bukas." Matapos marinig ni Nuli ang mga sinagot nito, kaagad na siyang nagbihis. Nang tapos na siya sa kanyang ginawa, pinili na niyang sumali sa usapan ng pangkat nila. Lumapit na rin ang 3 niyang tauhan na si Nardo at Miloy at ang isa pa nitong si Ambong. Dahil kung hindi nyo na itatanong, mga barkada din nila Guyo ang 3 niyang tauhan. O ano iho? Ilan ba ang ilalaban mo ngayon? Nagtatanong itong mga alagad mo eh. Wika ni Manong Duming nang siyang kaagad na intindihan ni Nuli. 2 lang Manong. Oo nga pala Nardo, ihanda mo yung 2 manok natin, yung nasa dulo ng bakod. Wika ni Nuli dito. Nang marinig ni Laguyo ang sinabi niya, nagulat naman ito dahil ang itinuro niyang manok, yung mga manok na pangkaraniwan lang, sa madaling salita, yung Tagalogin o Bisayang manok. Maging si Nardo, natigilan ito habang humihigop ng kape dahil sa kanyang sinasabi. "Boss naman, baka naman hindi tayo makakain ng bihag niyan. Diyado yan sa laban eh. Di bale, pipilian kita ng magandang manok. Marami naman dyan eh. Huwag lang yung pangkatay." Sagot ni Nardo sa kanya. Subalit dahil sa sinabi ni Nuli, hindi na ito nakapagpigil pa dahil siya ang nag-utos. Pagsapit ng 10:00 ng umaga, kitang-kita na nila ang unti-unting pagdami ng tao sa babang parte. Alam nilang mga sabungero din yung maaga lang dumayo para makisabay na rin sa kainan. Magamat disperas pa yon ng festa, maraming makainan sa kanilang baryo. Isa na dito ang bahay nila Nuli na bukas sa lahat ng mga bisita. Iba kasi ang festa sa amin sa Bisaya dahil napaka-espesyal nito para sa amin. Di gaya dito sa Manila, ang festa parang wala lang dahil halos araw-araw karning baboy ang ulam dito. Kaya nawala ang excite ng mga tao. Kapag ako nun, pagdadayo ng festa, busog ang bulsa ko ng mga hubba. Yung mga barkada ko pala. Di naman sa naninira ako, pero yun ang totoo. Lalo na sa parting syudad na laging baboy ang ulam. Lalo na kung may diskuhan sa gabi, kahit mga taga-ibang lugar, dadayo sa Bacolod. Balik tayo sa kwento. Makalipas ang 1 oras, sumapit na nga ang 11:00 ng umaga. Dahil nasa ilalim ng malaking akasya ang magaganap na sabungan, kaya't hindi ito mahirap sa mga sabungero. Naglalakad na rin ang kanilang pangkat habang may mga dalang manok panabong. Dinala na rin nila ang tauhan niyang si Nardo dahil simulat sa pool, hindi ito nakasama sa kanya. Habang naglalakad sila, si Manong Duming naman ay may dala-dala itong tuba. Kaya't habang naglalakad sila, panay din ang pagtungga nito sa sanggap. Nung una, pinapansin nila ito. Pero nung katagalan, nasanay na rin sila sa ugali ng matandang yon. At pagkarating nila sa mismong sabungan, mas marami pa ang mga dayo kumpara sa taga-baryo nila Nuli. Dahil sa dalang manok nila Nuli, halos naman tumabi sa kanila ang mga mananabong na mga dayo din. Panay ang pag-alok nito sa kanilang manok. Subalit sinabi nilang mamaya na konti dahil hindi pa nagsimula ang sultada. Ang sabi pa ng isang dayong sabungero ay, "Hindi,
Magsisimula yan. Kung may magsisimula ang maglaban. Ano, kakasa na? Pagyaya nito sa kanilang grupo na para bang takot na maunahan ng ibang mananabong. Napatawa lang noon si Manong Duming habang nagwiwika ng, Pantay naman, Ginoo. Kunting-kunti na lang. Magpahinga din itong manok namin. Galing pa kami sa itaas ng bundok, oh. Ang init pa. wika nito. Subalit dahil sa pangulit ng lalaking yon, sinabihan ni Nuli itong si Nardo nang kunin ang isang tandang nila. May nalalaman pa yung pampalubag loob na kesyo sa kanan daw ikabit nga ang tari sa kanya. Dahil sa nangyari, sila Nuli ang unang makatapak sa ruweda. Dahil nga Bisaya lang ang kanilang manok, alam ni Nuli na lugi ito sa dutdutan. Kaya't nilapatan niya ito ng isang usalang nang sakto-sakto lang na hindi ikagulat ng kalaban. Bali tinansya lang niya ang usal na yon na magawa pang makasugat ang kalaban. Subalit sinisiguro niyang hindi makatagos ang sugat sa lamang loob ng manok dahil kapag nangyari yon, malunod ang manok sa sarili nitong dugo. Kung hindi niyo pa alam, dito sa mismong sabungan natin ngayon, marami silang mga gamot na ipainom sa manok bago magaganap ang salpukan. Dahil ang mga gamot ang makakatulong din na magpapigil na tatagas ang dugo kung sakaling masugatan ang manok mo. Dahil kahit isang sugat lang yan, kung tatagos ito sa hinihinga ng manok, malulunod ito sa sariling dugo. Kaya't nangingisay na lang ang ibang manok kahit isang salpukan lang. Nang tapos ng kabitan ni Nuli ang manok ng tare, kaagad na silang pumasok sa ruwedang gawa lang sa kawayan. Kasama niya noon si Nardo doon sa loob ng ruweda. Kampante lang itong sinuling nakatayo, habang si Nardo naman bakas sa pagmumuka ang kaba. Dahil tingin talaga nito, hindi sila makapalag sa kalaban nila. Texas kasi ang kalaban eh. Ang sentensyador pala sa loob ay ang kamag-anak lang din sa nagpasimuno ng sabong din. Kababaryo lang ito ni Nuli. Subalit maging ito man, alanganin sa manok na hawak niya. Ang sabi nito sa kanya ay, Nuli, sa'yo ba yung manok na yan? Sinsya na, pero sa kabila ako pupusta. Dahil tingin ko palang wala na eh. Kawali na. wika nito sa kanya. Sinuli naman, itinuro niya kay Nardo na sa kanya yung tandang kayat. Napatitig ito sa kanya habang nakangisi. Patawa-tawa lang noon itong sinuli habang nagwiwika ng, Okay lang, Mano. Ganito talaga ang sugal. Kailangan mong mamili dahil kahit maliitan lang to, salapi din eh. sagot niya dito. Maya-maya pa, nakita ni Nuli sila Leroy at Goyo na gumawa ng sigak. Napatawa na lang siya sa kanyang sarili habang nagsalita sa kanyang isipan ng, Nako, mga sira talaga tong mga to. Matapos nun, pumagitna na nga ang sentensyador sa kanilang dalawa. Nang paghudyat na nito, kaagad nang binitawan ni Nuli para magharap na ang manok sa unang bitaw. Unang salpukan. Siyempre dumaan lang ang manok nila Nuli sa kalaban doon sa ere. Pero alam nilang sumabit na ang tari nito doon sa kalaban na hindi napapansin. Subalit paglapag ng pambato nila Nuli sa lupa, napasapo na lang ng ulo itong si Nardo. Dahil hindi na ito pinakawala ng kalabang manok. Ang akala pa nang namumusta doon sa kabila, panalo na sila. Dahil bumaluktot na ang liig nito. Subalit nagtawanan ang mga taong kababaryo nitong sinuli nang tumayo ang kanilang manok at nagpakawala ng palo nang siyang naramdaman ng kalaban. Nagulat na lang sila nang dumistansya ang kalaban at maya-maya lang natumba ito sa kinatatayuan ng nangingisay. Kaya't napuno ng hiyawan ang sabungan na yon, maging sa panig ng kababaryo nila Nuli.
Hindi noon inakala ng sentensyador na sa kabila ng lahat, natalo pa sila noon. Kaagad kinuha ni Nardo ang panalo habang baka sa pagmumukha ang gulat nito. Paglabas nila ng ruweda, dahil nanonood din sila Manong Duming sa laban, nagsabay silang pumunta sa gilid ng sabungan. Ang aga-aga nakapagpulutan na tayo ngayon. Wika naman ni Manong Duming doon sa kanilang pangkat. Sa kauna-unahang pagkakataon nitong si Nardo, doon niya nasilayan ang galawan ng amo niyang nitong sinuli. Kagad tinanggal ni Nardo ang balahibo ng bihag dahil ipapares nila yon sa tuba. Pakiramdam noon ng pangkat nila Nole, wala nang tatalo sa pakiramdam ng isang sabungero kapag nananalo sa labanan ng sabong. Habang masaya silang nagkwentuhan sa tabi ng sabungan, salita naman ang pagtagay ng tuba doon sa kanilang grupo. Kahit dahil sa pauna nilang laban, nagsunod-sunod na ang sultada na yon. Subalit alam nyo ba, hindi lang sinuli ang nagtanga ng mutya sa sugal doon sa kanilang lugar. Yung iba, may mga mutya din yung hawak, pero yung iba wala. Magamat walang mutya ang ibang sabungero doon, may mga orasyon din yung nalalaman, subalit hindi ito basta-basta itinuro ng mga sinaunang tao kung sa tingin nila sa isang tao na hindi marunong humawak ng sikreto. Kaya't sa pag-unti-unting paglipas ng panahon, wala na gaanong may alam sa ganitong aral. Pero sa mga taong nasa bundok na nakatira, sa ngayon, yung nag-edad na ng 70-80 plus, siguro alam nila ang aral na to. Pero hindi lang nila ito itinuro dahil sagrado ang mga ito. Yung iba pa nga, piniling lumayo sa pamilya at pinili ang ganitong larangan.